So maganda umaga sa lahat po ng nandito and sa lahat po ng mga nanonood online. Kung ililipat mo yung channel, wag mo ilipat dahil maganda ang ating pag-uusapan ngayon. Mag-start po tayo ng ating bagong series. Okay po ba yun? And naalala ko, no, before, siguro mga 10 years ago, isa sa mga pinopropose namin sa leadership is magkaroon ng upuan na ganyan, na komportable. Kasi 'di ba, sino po ba dito yung nag-a-attend na yung monoblock pa lang yung upuan natin? Ayan, 'di ba pagka medyo magulo ka umupo, tapos pag kumapit ka sa katabi mo, magaground ka, no? Dahil sa plastic kasi 'yun eh. No, ngayon, makikita natin medyo komportable yung ating mga upuan. Isa sa mga reason kung bakit nung una, no, nung una parang ayaw gawin na medyo malambot yung upuan natin kasi daw baka daw makatulog. Totoo ba 'yun? Baka daw makatulog. Pero sabi ko, sa kanan nyo, kasi pag tumingin ka sa kanan mo, hindi siya nakatingin sa'yo. So, maganda sabihin mo na lang sa katabi mo. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Brother Paul Eguia. I am member of the Preaching Committee and I am an associate pastor dito po sa Word International Ministries Alabang. And if you are first time na nandito, kung meron po tayong mga first time, we welcome you and hopefully makasama po namin kayo sa mga coming weeks. So, bago po tayo mag-introduce ng ating series, no? Ah, ito po yung grade 2. Grade 2, no? Class picture namin ng grade 2. Ito po si Brother J. Samson, no? Hindi po yan si Cassie, ako yan. Ayan. So, naalala ko, nung mga bata kami, isa sa mga favorite subjects ko growing up, no? Nag-aral ako sa ICA, sa International Christian Academy, that's in Parañaque, no? Isa sa mga favorite subjects ko is yung Bible subject. Kasi meron kaming teacher, si Teacher Luz, kung nanonood siya, no? Ang ginagawa niya, pag nagkikwento siya ng Bible stories, meron siyang mga placards, no, na pinapakita, tapos lilipat-lipat niya. Ang galing niya magkwento. Dahil doon, naging favorite kong subject yung Bible. O, kasi, ewan ko may Bible subject, sa iba kasing schools, values. Tama po ba? And growing up, dahil si Papa and my dad and my mom, they met sa ministry. Growing up, ang mga Bible stories namin is Bible stories. And nung grade 4 po ako, napasama po ako sa Bible Quiz B. And nung time po na yon, nung nag-aaral ako sa ICA, meron pong 2 sections per class, per level. Hindi ko alam kung ilan ng mga sections ngayon, no? So grade 4, 2, grade 5, 2, grade 6, 2, grade 7, 2. Yan pa dati na nalalaman na yung edad natin, no? Okay. So, nung sumali ako sa Bible Quiz B, grade 4 ako. No? And anong nangyari, magkakalaban lahat. Ilang ano yun? 2, 4, 6, 8. 8 ang mga magkakalaban nun. Ang natira, natalo namin lahat. No? Ang natira, yung isang section ng grade 7, pati ako. So yun na lang yung natitirang naglalaban. No? Natanggal na sila lahat. Pero, syempre, magaling talaga yun din yung kalaban ko. No? Naalala ko yung time na yun, nung nag-quiz bee kami, natalo na ako. Pero second place ako. Nung time na yun, second place, sabi ko, natalo ko yung mga grade 5, natalo ko yung mga grade 6, pati isang grade 7, natalo ko. Medyo confident ako, no? Pero what I realized, na yung Bible knowledge ko pala, is hindi ibig sabihin nun, dahil mataas ang Bible knowledge ko, ibig sabihin mataas ang aking Bible application. Bakit? What happened? After po nung grade 4 na yon, doon po nagsimula yung mga kalokohan ko sa school. Doon po yung time na nag-start ako mag-cutting classes na tinuruan ako ni Brother J. Ganoon. Hindi, joke lang. First time ko nag-cutting class, di ko alam cutting classes pala yung ginagawa na gano'n, ano? So, napagpalo ako sa bahay, tapos doon ko natutunan na mag-prank ng mga teacher. And I realized na hindi lang pala ako yun, ano? Na hindi dahil meron tayong Bible knowledge, ibig sabihin meron tayong Bible application. And kung titingnan po natin sa iba't ibang churches today, marami pong mga churches ang nag-aaway-away, not because may kulang na Bible knowledge yung isa at mas mataas yung Bible knowledge ng isa. Actually, both sila maraming Bible knowledge.
Pero nag-aaway-away, karamihan ng mga nakikita natin, mga churches na merong mga nag-aaway-away, brothers and sisters na nag-aaway-away sa loob ng simbahan, it's not because they lack Bible knowledge. But what they lack is Bible application. So ngayon, yun po yung gusto nating pag-aralan for this series and yun po yung gusto nating maging drive na hindi lang tayo pumunta sa knowing our Bibles. 'Di ba? Hindi po natin kinagaling kung alam natin kung saang passage yung verse na yun. At kung anong ibig sabihin nun, kung anong context nun, o kaya memorize natin yun. Because hindi po natatapos doon ang learning natin of the Bible. 'Di ba sinabi sa Joshua 1:8, ano sinabi doon? Do not let this book of life depart from your mouth. Meditate on it day and night. Anong purpose? So that you will be careful to obey. Diba? Ang purpose po ng Bible knowledge natin, hindi para malaman lang natin, ma-memorize natin, maging magaling tayo, but it should be a lifestyle. Hanggat hindi po nasa lifestyle natin ang Bible, we fall short. No? So, ang magiging series po natin ay Extra Mile. Yan. And ang title po ng ating topic for today is Hidden to Driven. Yung asawa ko, sinabi niya, yan ba talaga yung title niyan? Hidden to Driven? Di ba dapat from hidden to driven? Kasi wrong grammar. Sabi ko, wag mo na akong di ba? So, basta, yan ang title, no? Hidden to Driven. Extra Mile. So, we are going to talk about how we can move yung ating Bible application to Bible lifestyle. Nandiyan pa po ba kayo? Parang sobrang tahimik ngayon. Malamig kasi, wag nyo i-hug yung katabi nyo, ha? Pwede din naman, okay. So, ngayon ang magiging topic po natin, no, ang magiging drive po ng ating passage for today is how do we drive biblical application? Paano nga ba natin madadrive yung ating biblical application? So, pag-pray po tayo. Dear Heavenly Father, we want to thank you for the time that you have given us. Lord, thank you for the people na nakapunta dito ng safe and for the people who are still coming here, may just continue to protect them. And the Lord may just open our hearts, open our eyes. And Lord God, tago mo po ako sa inyong likuran. May just fill me with your Holy Spirit. Be with us today as we talk about your word. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. So, ang magiging topic natin, ang first topic natin for this series is manggagaling sa Book of Psalms. And we're going to talk about paano nga ba natin idadrive yung ating biblical application. So, hindi lang tayo magpapaka-theological dito. Magpapaka-scientific din tayo dito. Okay po ba yan? Ayan. So, Book of Psalms, sino dito ang nakapagbasa na ng Book of Psalms? Ayan, sa mga hindi po Bible person dito, no, yung Book of Psalms, yan po ay ang pinakamahabang libro sa Bible. Ilan chapters po sa Book of Psalms? 150. Diba? Yung lapel ko umaakyat siyang ganun, automatic. Okay. So, it covers a period of 1,000 years. Meron po kasing account si Moses sa Psalms. And meron din pong account doon na nung time ni Ezra. So kung titingnan po natin yung time ni Moses at nung time ni Ezra, umaabot po yan ng 1,000 years. No? So lahat po ng mga naisulat sa Psalms, no, it took them about 1,000 years. And it has at least 7 different authors. No? And Jesus quoted from the Psalms 11 times. 11 times siya nag-quote nung nagtuturo siya. Which means that he quoted Psalms more than any other single book. And kung magkakaroon po ng theme, no, ang Book of Psalms, ito po yung Psalm 19:14. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. And kung magkakaroon po ng aim kung bakit po sinulat ang Book of Psalms, it is to record. No, para magkaroon tayo ng record na makita natin na there is such thing ng ganitong klase ng worship and prayer sa Lord.
no, na parang una laging makikita natin, meron tayong mapapansin sa Book of Psalms, no, sa una parang nagrereklamo siya. Di ba? Pero biglang, but you, O Lord, are my refuge. Bigla siyang nag-shift, no? Pinapakita ng Book of Psalms yung reality ng ating emotions, ng ating frustrations, ng ating manhood. Pero bigla siyang nag-pivot kasi nga biglang ibabalik niya lahat ng frustrations niya sa character ni God. Now, sino ang nagsulat ng Book of Psalms? Marami po ang nagsasabi si David, no? Tama po ba? So sino ba nagsulat ng Book of Psalms? Well, si David, i-attribute po natin 73 of the Psalms he wrote. Pero hindi lang po siya. Meron din pong mga sinulat, yung Sons of Korah na meron pong 12 Psalms. Asaph, musical director po nung time nila, is 12 Psalms. And King Solomon, meron siyang nasulat na 2. Si Moses, merong 1. Si Heman, no, yung superhero, hindi. Si Heman, meron din nasulat na 1 psalm. And si Ethan, meron din pong nasulat na psalm. Si Ethan is isa sa mga uma-attend, no, nung time nila, David. And syempre, lastly, ito po yung mga tinatawag nating orphanic psalms. Pag sinabi pong orphanic psalms, ito po yung psalms na hindi nila alam kung sino yung gumawa. Wala nagmamay-ari sa kanila, hindi nila ma-attribute kung sino ang author. So, kung i-add po natin lahat yan, dapat po 150. Tama po ba? Sino dito magaling sa math? 150 dapat yan. Okay? And the Book of Psalms is divided po sa 5 books. Kung makikita nyo, alam nyo nung nabalikan ko lang to, sabi ko, nga pala, no, divided siya sa 5 books. And meron ako mga questions. Paano nila nalaman na divided yun sa 5 books? Kasi pag tinitingnan natin yung Book of Psalms, is makikita natin na parang, di naman talaga divided siya, parang iisa lang siya. Actually, divided po talaga ang Book of Psalms. No, Book 1, makikita natin from Psalm 1 to Psalm 41, pinag-uusapan dyan, songs of relationship. Okay, yung mga youth, no, bago po kayo matuwa, no, hindi to tungkol sa boyfriend and girlfriend relationship. No, ang sinasabi po ditong songs of relationship, relationship ng man and ng God. No, it talks about that. And kung makikita natin sa book 2, it's Psalm 42 to Psalm 72, no? Yan yung span naman. It is the song of redemption. Paano ka nililigtas ng Diyos. Book 3 is Psalm 73 to Psalm 89. Song of refuge. That the Lord is our refuge. Book 4, Psalm 90 to 106, songs of repercussion. So pag sinabing repercussion, anong ibig sabihin ng repercussion? Consequence, no? If meron kang ginawa, ito ang mangyayari. Cause and effect. And lastly, Book 5, makikita natin, Psalm 107 to Psalm 150, songs of revival. And you know what? What is interesting? Ang napaka-interesting po dito is, itong 5 books po, ay sineseparate sila ng amen and amen. Sino dito yung mga nagpe-pray, di ba? Yung mga Pentecostal pag nagpe-pray, amen and amen. Ayan, kung titingnan po natin, no, punta po kayo sa Psalm 41, Psalm 72, Psalm 89, Psalm 106, and Psalm 150. Lagi po yan, ending is amen and amen. Yun po ang nagsiseparate doon sa 5 books. And interestingly, no, ang 5 books po yan is medyo parallel sila sa first 5 books of the Old Testament. Kung makikita natin ang Genesis, ano ang theme ng Genesis? It's man and God. It's the relation of man and God. And kung paano siya gumagawa ng redemptive plan niya. And kung makikita natin sa Exodus, it talks about kung paano ginawa ni God yung redemption plan niya sa Israelites out of Egypt. And Songs of Refuge sa Book 3, makikita natin, Leviticus, it talks about the hiding place or yung temple, no? Yung synagogue. And yung Book 4 is yung cause and effect, makikita po natin yan sa Book of Numbers. And Songs of Revival, makikita natin yung revival sa Deuteronomy. You know what? Kaya gusto ko mag-aral ng Bible. Kasi ang daming mga ganito, no? Na parang,
Tsamba ba yun? Parang may papaisip mo, ano ba yun? Sinadya ba yun? Tsamba ba yun? Hindi natin alam. Ano? What we do know is that God's sovereign hand ang nagte-take over sa pagsulat ng Bible. So napaka-interesting lang no nung mga nangyayari. And ang babasahin po natin for today, no, kung paano tayo makakapag-drive ng behavioral change through our scriptures is manggagaling po sa book 5. At magbabasa po tayo sa pinakamahabang chapter sa pinakamahabang libro sa Bible. Ano yung pinakamahabang chapter? Tama. Psalm 119 na merong 176 chapters. Tama kayo, bigyan ng jacket. Okay. So, Psalm 119:11, babasahin natin, no? Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Yun. Maganda kasing version, no? Yung ginamit natin dito is yung version ng NIV. Kasi ang ganda niyan, yan yung kinagisnan nating version at makakapture niyan talaga yung words na kailangan natin for our study. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Kung meron po tayong magiging passage about behavioral change or how to drive a biblical lifestyle sa ating buhay, ay kailangan natin maintindihan kung ano ang sinasabi ng Psalm 119:11. Ilalagay ko dito yung relo ko kasi napapagalitan ako ng preaching ko, lagi akong overtime. Okay. Ayan, so meron po ditong mga words tayong mga hinighlight, no? Ano-ano yung mga words? Ano yung mga may kulay? Except yung NIV, ah. Ano-ano po yung mga words na may kulay? Tsaka? Heart. Ayan. Tapos ano naman yung naka-underline? I might not sin against you. Now, kalimutan na po natin ang lahat ng kakalimutan natin. Tandaan lang po natin ito na uuwi tayo na ito ang magiging baon nating application. Sabay-sabay nga nating basahin. 1, 2, 3, go! Hide His word in my heart. Now, ano ba ang ibig sabihin niyan? Marami po tayo no, na nagiging tinatawag kong shallow application. For example, meron po tayong passage na sinasabi, commit your work to the Lord and your plans will be established. Pag titingnan po natin yung original translation ng established, ang ibig sabihin nun, despite the external factors or the uncontrollable circumstances, your plans will stand. Wow, ang ganda naman na maging goal nun, ha? Maging establish yung plans. Sino yung gusto nang ma-establish yung plans niya sa buhay? Na kahit na anong external factors, unforeseeable circumstances, mangyayari yung plano niya. Wala, may gusto. Okay, walang may gusto. My gosh, ako lang palang may gusto. Okay, hindi. Gusto nating lahat yon, di ba? Hindi, narinig ko naman, amen. Gumagano naman eh. So, now, ang nagiging shallow application about it is, okay, if we want our plans to be established, ang wise thing to do, because it's coming from the book of Proverbs, no? Hindi siya command, it's the wise saying. If you want your plans to be established, the wise thing to do is to commit your work to the Lord. Ganda, pastor. Wow. Pero ang tanong, ano ibig sabihin ng commit your work to the Lord? Yun na. Doon na tayo nagkakaroon ng problema, di ba? Yun ba yung ibig sabihin? Nako, kailangan pala ma-establish yung plans ko. Kailangan ko i-commit yung work ko sa Lord. Pag may gagawin ako, Lord, I commit. Ganun ba siya? Di ba? Hindi natin alam. Now, eto din, isa din to sa mga applications no, sa Bible na kailangan maintindihan natin. What does
Yan. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! Ano nga bang ibig sabihin nun? Pag sinabing hide His Word in our hearts, itago natin yung pagkakristyano. Yung ba yun ibig sabihin nun? Na kailangan yung Word of God, yung mga Bible application sa buhay ko, kailangan itago ko, kailangan hindi makikita. Diba? Na pagka ako meron akong ka-workmate, meron akong friend, meron akong schoolmate, pagka nalaman nila na Christian ako, sabihin nila, Christian ka pala, hindi halata. Ay, thank you Lord, hindi na halata na Christian ako. Glory to God. Ayun ba yun? Ang ibig sabihin ng hide His Word in His heart. Now, meron tayong mga methods in order for us to understand the application. Kasi, para daw, anong sabi? We might not sin against Him. Para hindi daw tayo magkasala, ang kailangan natin gawin is hide His Word. So, crucial na malaman natin kung ano yung hide His Word. Tama po ba? Sino dito yung gustong malaman kung anong ibig sabihin ng hide His Word? Amen. Okay. Now, tandaan po natin, no, pagka nagbabasa po tayo ng Book of Psalms, meron po tayong rule na kailangan tandaan. Sa mga nag-OIA na po dito or Inductive Bible Study Training, alam po natin ang ibig sabihin nito. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Parallelism. Pag sinabi pong parallelism, always remember na ang first verse ng Psalm, yan yung theme niya. And from that first verse, ang mangyayari is, merong gagawin yung authors, yung psalmist, na dudugtungan niya yung first line ng second line at papagrabihin niya. And meron siyang iba't ibang ways para pagandahin yung first line. It's either papagandahin niya, magsasabi siya ng mga same meanings, pwedeng magsasabi siya ng opposite, and pwede siyang magsasabi ng cumulative. So ano bang start ng Psalm 119? Mababasa po natin. Psalm 119:1, sabi diyan, "Blessed are those whose way is blameless." Yan po yung first line. Blessed are those whose way is blameless. Tapos, who walk in the law of the Lord. Anong ginawa niya dun sa line? Dinefine niya yung first line nang gamit yung second line. Yan po ang tawag na parallelism. Dahil ganun po ang Hebrew poetry. Kasi sa atin, di ba, ano yung mga way ng poetry natin? Rhyming. Pati merong syllables. Syllables. Sorry. May syllables, di ba? Nung ma-inlove ako sa'yo, akala ko pag-ibig mo ay tunay. Di ba? Pero di nagtagal, lumabas ang tunay mong kulay. Rhyming. Ganun po tayo mag-poetry. Di ba? Pero po sa Hebrew poetry, hindi po sila more on rhymes. Mas ginagamit nila yung tinatawag nating parallelism. So, blessed are those whose way is blameless. Tapos, pinapalalim nila yung second line, either opposite, either synonym, or pinapagrabe nila parang stair-like. No? Blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. And kung titingnan po natin ang buong book, ang buong verse ng Psalm 119, it always talks about the Word of God and kung paano i-apply yung Word of God. So, nagkakaroon na tayo ng clue. So, it's all about the Word of God and it's all about application. And kung titingnan po natin yung parallel, isa sa mga parallel verses, no? Ito po ang Proverbs ng New Testament, ang Book of James. Sinasabi dyan, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! In the mirror. Yan. Blessed, for if anyone is a hearer
of the word and not a doer. He is like a man who looks intently at his natural face in a mirror. Di ba? Parang nakita niya, pagtingin niya, may muta. Shucks, may muta ako. Tapos umalis na siya. Ganon. For he looks at himself and goes away and at once forgets what he was like. Kung titingnan po natin, no, lahat ng mga commands about the Bible, Psalm chapter 1 verse 1, Joshua 1:8, Matthew 28:19, James 1, and Psalm 119, hindi po nating pwedeng paghiwalayin ang pagbabasa ng salita ng Diyos sa paggawa ng salita ng Diyos. Now, ito pa yung isa pang crucial, no? I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Ang clue po natin, pag sinasabi na hiding your word in the heart, kailangan daw ang output niyan. Kasi sabi diyan, that. Yun po ang effect. I might not sin against you. So ang clue natin, ang ibig sabihin ng hiding ng word ni Lord sa heart natin, nagdadrive siya na hindi tayo magsisin against God. Lagi kong tinatanong to, no, sa mga tao, pag sinabi bang sin, what does that mean? And karamihan ng mga tao, and for the people who are not Bible person, no, ang titingnan nila ang sin is something na ginagawa mong masama. No? And totoo ba yun? Ang sin is something na ginagawa na masama? Actually, kung titingnan po natin yung kung paano dinedefine ng Bible ang word na sin, ang word na pwede nilang gamitin dyan is missing the mark. Ibig sabihin, meron kang target, pero hindi mo na-hit. So it has nothing to do sa mabuti o masamang gawa sa definition ng mga tao. Praying could be a sin. Makikita po natin yan sa mga susunod nating series, no? Pag-uusapan natin yan. Pwedeng ang prayer ay sin, lalo na kung yung prayer na yon ay hindi yun yung pinapagawa ni Lord sa'yo sa oras na to. Sin is missing the mark. Sin is knowing kung ano yung pinapagawa ni God at ginagawa mo yun dun sa time na yun. And lagi ko pong sinasabi, di ba, meron pong dalawang klase ng sin. Di ba? Sin of commission and sin of omission. Ang sin of commission, meron kang hindi dapat ginagawa, pero ginagawa mo. And kadalasan, ang context ng mga tao, di ba, sabi ko, paghahanap tayo ng partners, mas maganda. Kaparehas natin ang conviction. Pero ano sinasabi ng mga tao, di ba? Ang nagiging reason ng mga tao, okay lang, mabait naman siya. And when we say mabait, pagtatanong natin, what do you mean by mabait? Hindi siya gumagawa ng masama. Hindi siya nagmumura, wala siyang bisyo. Pero again, sin is dahil hindi lang siya gumagawa ng masama. Ginagawa niya ba yung dapat niyang gawin? Kahit gaano siya kabait, pero hindi niya ginagawa yung dapat niyang gawin, ang pinapagawa ni Lord, it's also sin. It's missing the mark. Pwede ka ngang makulong pagka meron kang dapat gawing tama pero hindi mo ginawa eh. Tama? Diba? So, ngayon, ang clue po natin, ano ibig sabihin ng hiding pero nagda-drive ng lifestyle change? So, tatanggalin na po natin kasi kung titingnan natin yung original translation ng hiding at titingnan po natin sa ating mga Bible study tools, yung hiding, same lang siya nung English word, no? Same lang siya. So parang tago, take care, no? Pero pag tinitingnan natin kung paano siya kinonstruct, ibig sabihin it has nothing to do with itatago mo lang at hindi mo ipapaalam yung Bible. Meron po tayong tinatawag na hiding, no? Nagda-drive ng change. Ready na po ba kayo doon? Okay? So, bago po tayo mag-proceed, no, kung paano na magiging biblical application, kailangan lang natin i-discuss yung ating, alam niyo kung ano po yan? Galing nyo. That's brain, no? So, meron pong dalawang parts ng brain.
kung nandito po kayo nung training, nung nag-talk about nung discipleship approaches nung Saturday, na-discuss natin to. Tama po ba? Meron pong dalawang parts ng brain, the prefrontal cortex and the hippocampus. Ang prefrontal cortex is the area of the brain that is responsible for processing information and problem solving. Kunyari, meron po tayong mga problema na kinakaharap. Si prefrontal cortex ang bahala dyan. Pero pagdating po sa long-term memory at long-term learning, yan po si hippocampus. Lahat po, no, ng mga pumupunta sa hippocampus is yan yung mga bagay na hindi na natin matatanggal sa sarili natin. Napapansin nyo po, no, meron po kasi tayong short-term and long-term memory. Nagtataka ako, bakit merong mga tao na merong amnesia, pero alam nila kung paano sila magsalita. Di ba? Nasaan ako? Sino ako? Hindi mo kilala yung mga kaibigan mo, pero kaya mong magsalita, hindi mo nakalimutan. Bakit? Kasi napunta po yun dun sa area of the brain na nagsustore ng long-term memory or ng high-level learning. Now, meron po tayong mga bagay na ginagawa sa buhay natin dahil meron tayong mga maling practices, pumupunta lang siya sa prefrontal cortex. Nasusolve mo lang siya right then and there. Pero hindi siya umaabot sa long-term learning or hindi na siya pumapasok sa long-term memory. Gaya po nung study habits ko, nung calculus. No? Kung ako mag-e-exam, hindi ko na maaalala yun. And marami po tayong mga exam dahil kinram natin. Tama po ba? Ang exam bukas, no? Bukas ka lang din nag-aral. Ano po nangyayari doon? Naaalala pa ba natin? Hindi na. Kasi pumupunta lang po siya sa prefrontal cortex. Tandaan po natin, anything na babasahin natin sa Bible at sasabihin natin, wow, ang ganda niyan. Hindi po siya pumupunta sa higher form of learning or long-term memory. No? Sino po ba dito ang nagda-drive? Pakitaas po ang kamay. Taas ang kamay ng mga nagda-drive. Ayan. Ipapakita ko po lang sa inyo, no? Huwag kayong mag-alala kasi i-relate ko po itong lahat, no? Sa proper application ng Bible. Meron po tayong 4 levels of competence na si Broadwell po ang nag-originate niyan kasi gusto niyang ipakita yung different kinds of teachers. Meron pong unconscious incompetence, conscious incompetence, conscious competence, and unconscious competence. Sa lahat po ng mga nagda-drive dito, nung una po tayong nag-drive, no? Nung una po tayong nag-drive, kailangan bawal kang kausapin. 'Di ba? Huwag mo kong kausapin, huwag ka madaldal dyan. Oo. Kasi, nandun pa po tayo sa ating tinatawag na first level of competence. Tapos, pumupunta ka dun sa medyo natututunan mo na, paulit-ulit, hanggang sa pumupunta ka na dun sa tinatawag nating unconscious competence. Pag sinabing unconscious competence, magaling ka pero hindi mo kailangan gamitin yung utak mo. Kasi si hippocampus na yung gumagana. Hindi na si prefrontal cortex. Tama po ba? So pwede ka na ngayon makipag-usap. Pwede ka na makinig ng podcast. Pero wala kayo napansin, pagka bigla kayong aatras, biglang, teka, wag mo muna akong kakausapin. Di ba? Ganyan yung nangyayari. Ngayon, makikita po natin, paano po nag-move from one state to the other yung ating learning. No? So ito po yung una, yung unconscious incompetence. Hindi ka aware sa mga lacking kang skills. Sabi dyan, you are unaware of the skill and your lack of proficiency. Sino dito yung never pang nag-golf? Never pang nag-golf? O ako, never pa ako nag-golf. Biglang, kunyari, ipapasama mo ko sa golf competition. Ang mangyayari sa akin ay, paano ba, meron kang 1 week to prepare. Hala, ano yung uunahin kong i-prepare? Ano bibiling kong gamit? Hindi ko alam kung ano yung hindi ko alam. Gagets niyo yan? Yung pagka nandun ka pa sa, as in zero knowledge ka about something, you don't know what you do not know. Meron tayong second level, yung po yung aware ka na sa skill pero hindi ka pa ganun kagaling. Conscious incompetence. Nalalaman mo na,
mahina pa pala ako dito. Yan po yung second level. Ang next level, conscious competence. Sabi, you are able to use the skill, but only with effort. Nagagawa mo na yung tama. Nagagawa mo sa basketball, nagagawa mo na yung tamang shooting form. Sa driving, nagagawa mo na yung tamang menor. Yung tamang balanse ng gas pagka nakahang ka, pag manual, 'di ba? Alam mo na, 'di ba? Pero kailangan conscious ka kasi ang gumagana yung prefrontal cortex. Pero pagka naitawid na po natin 'yan sa hippocampus, pumupunta na po tayo doon sa unconscious competence. Now, pag po sinabing hiding His Word in our heart, ano kayang level yung ibig sabihin? Unconscious competence. Ibig sabihin, pag sinabing self-control at biglang may nagalit sa'yo, hindi ka sumisigaw din. Pag may nang-away sa'yo, hindi ka nagpo-post sa Facebook. Kasi nga, ang unconscious competence mo is self-control. Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo. May self-control ba? Hallelujah. Okay. Now, ito po yung kailangan nating gawin. Dito po pumapasok yung Bible knowledge. Paano po tayo tatawid from one level to the other? Unconscious incompetence, kailangan awareness. Paano tayo magiging aware doon sa commands ng Bible? Paano po? Paano tayo magiging aware sa commands ng Bible? We read. Diba? Ito po yung ginagawa po natin. Kadalasan po, dati, pag tinatanong ako ng mga leaders ko, Lord, Paul, kamusta ang walk mo? Anong lagi nating basis kung okay yung walk natin? Kung nagbabasa tayo ng Bible, kung nagdi-devotion tayo, tama po ba? Tama po ba? Pero mali po yun. Kasi ito lang yun eh. Kahit magbasa tayo ng Bible every day, pero hindi po siya nagtatranslate sa doing. It's all for nothing. Sinabi natin, kahit memorize natin yung 1 Corinthians 13, love is patient, love is kind, pero lagi tayong galit. Lagi tayo nangaaway, baliwala yung memory natin. Tama po ba yun? So we read the Bible, we do devotion, anong gagawin natin? Ano pang ibig sabihin? Ano bang mas malalim na ibig sabihin nun? I-Bible study ko nga. Pumupunta na po tayo dito. Kinukuha natin yung context, inaaral natin yung meaning. Wrong context pala pag sinabi natin yung I can do all things through Christ, tapos physical strength. No? I can do all things, bigat to I can do all things through Christ, strengthens me. 1, 2, 3, go. Wrong context pala. Kaya tayo pumapasok. Kasi una, nalaman natin na may Philippians 4:13. Tapos ang training, hindi pala yun ang context nun. Ang context pala ng Philippians 4:13 is contentment. Na-experience ko yung walang-wala ako, sabi ni Apostle Paul. Pero na-experience ko rin yung meron ako. I have learned the secret to contentment. No? That I can do all things through Christ. Kahit nasa taas ako, kahit nasa baba ako, basta kasama ko si Lord, okay ako. So pumupunta na tayo sa training, no? Tapos ngayon, i-practice nga natin. Sige nga, kunyari, biglang wala tayong pera. Wag naman sana, no, Lord? Oh. Pero ano nangyayari? Kamusta ang attitude natin pag walang pera? Ayan. Oo. So anong ibig sabihin? Pagka medyo magagalitin, nagwo-worry, nagda-doubt, nagpapanik, yung Philippians 4:13 is wala pa sa puso natin. It's just a concept. Tama po ba?
Amen? Masakit? Praise God. Okay. So, bago tayo pumunta sa unconscious competence. Now, ito po yung tanong ko sa ating lahat, pati sa sarili ko. Ilan ng Bible passages ang nasa unconscious competence tayo? Maganda pong pag-usapan yan, no? Sa ating mga win groups. Meron po tayong mga questions, no? Para ma-drive po natin yung behavioral change. And basahin po natin, nandun po yun sa ating Facebook page. Now, ito po yung tanong. What are the commands we struggle with? Ano-ano yung mga commands na nagsistruggle tayo? Now, isa po sa mga dinadrive natin dito sa church, ano po yung isa sa mga dinadrive nating kailangan gawin inside the church for this year? Paulit-ulit tayo dyan eh. Ano ba? Making disciples. Diba? Sabi po dyan sa Matthew 28:19-20, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them..." Diba? Sinasabi dyan, ang making disciples, para ka makapag-make ng disciples, kasi ang main verb dyan, lahat po ng mga verbs dyan, participles lang. Pero ang main verb po dito, sa passage na to, is making disciples. And in order for us to make disciples, lahat po yan magko-complement. You go, you baptize, you teach, and we behold. And behold, diba? I am with you. So parang sinasabi, humayo tayo, magturo tayo hindi para malaman, magturo tayo para for lifestyle change, diba? Magbaptize tayo, and we look at God. That is discipleship. Now, itong question. Nagagawa na ba natin siya ng autopilot? Ang discipleship? Let's be honest, sa church. Hindi pa, di ba? Hindi pa siya default. Ako sa totoo lang, I still struggle with my discipleship. No? May mga time na parang magagalit ka. To be honest, minsan tatamarin ka. Di ba? Minsan, gusto ko lang muna magpahinga. May D-group nga pala, no? Wala namang napunta dun. Wala namang nagko-confirm pagka nagchat-chat ako eh. Pwedeng wag ka nang pumunta. Diba? Ibig sabihin, ang discipleship sa akin is wala pa po siya sa autopilot. Ibig sabihin, when push comes to shove, and when my backs are against the wall, ang default response ko pa rin is piliin yung sarili kong comfort, sarili kong well-being, at well-being ng pamilya ko. Wala pa ako dun sa, pag may mangyari, hindi ko kailangan mag-isip, magdi-disciple ako. Now, paano daw tayo pupunta sa magiging default natin yun? We read it. We study it. Saan lumalabas yun? Meditate on it day and night. Tapos anong sasabihin? Practice. So that you will be careful what? To obey. Paulit-ulit. Minsan mahirap. May mga araw na mahirap, tuloy ka lang. May mga araw na madali, tuloy ka lang. Ulit. Dadating po ang araw. Ang dali na sa atin. It will become our new comfort zone. Isa po kasi sa mga nagiging problem sa generation ngayon, no? Is pag mahirap, anong ginagawa natin? Mahirap yan, ibig sabihin, mali yan, aalis ako dyan. Mali. Maling response. Ang kailangan nating response, pag mahirap ang isang bagay, we go to it even more. Paulit-ulit hanggang sa dumating yung time na magiging madali na siya. And eventually, it will become
a new comfort zone. And ako, ang prayer ko po sa atin, no, as a church, no, ito po yung first topic pa lang natin and marami pa po tayong mga pag-aaralan ng mga passages sa mga next week. We should hide His Word in our heart, and that means we become aware of His words. Yun po yung first step. Malaman natin lahat ng pinapagawa ng Diyos. Pangalawa, we go deeper. Kailangan alamin natin yung original context or yung context nun and kung paano siya right way i-interpret para magkaroon tayo ng right way to apply. At yung third step, ano po? We go to it every day. Ulit ng ulit, ng ulit, ng ulit. Lahat po, ito po titingnan po natin lahat po ng skills na meron tayo, nagbunga po yan, hindi dahil nagbayad tayo ng pera. Naalala ko po nag-compute po ako kung nakailang beses na akong nagtuturo. Public speaking. Nakailang beses na ako. Nag-compute po ako. Simula nung nag-start ako. And nakita ko sa data, nag-base ako ng average. I've been doing public speaking thousands of times. If I'm going to be a master of something, kailangan magawa ko siya ng maraming beses, ng paulit-ulit. And marami po tayong mga skills. I know you will agree with me na nagawa po natin siyang skill. Na-turn natin siyang skill kasi we've done it all the time. Paulit, ulit, ulit, ulit. Always remember that quantity builds quality. Hindi tayo pwedeng magaling tayo kagad. And it's the same thing when doing biblical principles. Kung hindi natin alam kung ano yung pinapagawa ng Diyos, kung hindi natin inaaral yung pinapagawa ng Diyos, at kung hindi natin ina-apply yung mga devotion natin, baliwala lahat. So as a church, ito po ang challenge sa atin. We do not stop in just reading our Bibles. We do not stop by just doing Bible study. Kahit na anong aral mo, kahit na anong degree pa yung natapos mo, pero pag tiningnan ng tao yung buhay natin, di ba? Is it consistent? Yung learning mo, is it consistent with your life? That is the ultimate goal. Hindi ako pwede magsabi dito na certified ako ng discipleship. Pero hindi ako nagdi-disciple. Certified ako ng coaching, hindi ako nagko-coaching. Certified ako ng magagandang training sa instruments or singing, pero hindi ako kumakanta. We are placed by the Lord here in this earth, this specific time, for a purpose. And always remember that our fruits, hindi po tayo ang kakain ng prutas natin dahil walang puno ang kumain ng sarili niyang prutas. Lahat po ng mga ite-training natin, it is for the people. And I want to end with this, Hindi man natin magagawa matulungan lahat ng tao sa buong mundo. Diba? It is not our responsibility to fill everyone's cup. But the most important thing is we empty ours. Ang maganda, ang prayer ko for Win Alabang is that when the Lord calls us home, we will die empty. Gusto kong humarap sa Lord sa future na when He calls me home, sasabihin niya sa akin, diba? Gusto ko yung pag namatay ako, sasabihin ng mga demonyo, yes, buti na lang, wala na siya. Tapos sasabihin sa akin ni Lord, pagka nagkita kami, well done, my good and faithful servant. Sasabihin ko kay Lord, diba?
Lord, dun sa buhay, sa time na binigay mo sa akin, ang masasabi ko lang, I maxed out. Nabigay ko lahat. I pray, that at the start of our series, ito yung magiging challenge for every one of us, that we will die empty. And it will start by us studying our Bibles, knowing God's Word, and doing it day by day. And dun sa mga times na hindi natin kakayanin, I know that the Lord will provide the capacity. Let us pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you for the time that you have given us. Thank you, Lord God, na ito pa lang po yung start ng aming series. Pero you have given us a mandate. At the end of the day, Lord, it's all about application. It's all about lifestyle. Baliwala lahat ng mga learnings, baliwala lahat ng mga alam namin. At the end of the day, ang titingnan mo sa buhay namin is kung sino yung mga natulungan namin. Sino yung mga taong na-impact na buhay because of your design for our lives. Lord, may just help Win Alabang be a church na when you call us home, masasabi namin sa'yo that, Lord, we gave everything. We maxed out. Thank you, Lord God, dahil ikaw po ang magpo-provide ng capacity sa amin. Thank you, Lord, for your faithfulness. Through you, magagawa namin ito. In Jesus' name we pray. Amen.